Amazing morning everyone. So this is Maureen from Team Marguerite. So pag-usapin natin yung ESBI. So tayo pumunta doon sa i-discuss natin ng ESBI. So ang iyan ko sa inyo yung ating dreams. So tayo ay may dreams, di ba? So dreams. So meron ang gusto natin sa buhay, magkaroon tayo ng house and lot. House and lot. And then, so magkano ba yun sa ngayon? So mas mahal na bumili ng house and lot ngayon. Baka hindi lang. Estimated natin is 10 million. Ayan, 10 million. And then, gusto natin syempre, magkaroon tayo ng car. So estimated din natin siya ng 10M. And then, syempre, tayo, katulad natin, may tayo mag-travel talaga. So, isama natin din dito. Oh, mali yung travel. Ay, tama. Ayan, travel. So, pagpalagay natin, 10M din. 10M. And then, syempre, gusto naman natin magkaroon tayo ng savings. Pagtanda natin, meron tayong may pagkukunan. Syempre, wala namang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. So, hanggat malakas pa, mag-save talaga na mag-save. So, kailangan natin ng savings. So, sa savings, 10M din ang kailangan. Ayan. So, pagplasin natin yan, ang total niyan is 40M. 40M. Nanginilo ko dito sa pen. Ayan. So, syempre, bago natin makuha to, ay may mga sakripisyo kang gagawin, di ba? So, dito, syempre tayo ay tukunin natin yan sa ating work. Diba? Sa job natin. Ayan, itong ating dreams. Kaso dito sa ating job, kung halimbawa nasa Pilipinas ka, ang sahod mo lang is 10,000. Ito na yung nasisave mo talaga every month. So 10,000, lagay natin dyan. 10,000 per month. Ayan. So i-times natin to sa 12 months. So ang iyong 12 times mo sa 12 months. 12 months. 12 months. So, meron kang ipon o savings na 100, excuse me. Meron kang 120,000. Ay, tama ba? So, 10,000 times 12 months, 120. So, 120. Ito yung iyong yearly mo na ipon. Sa loob ng isang taon. So, ang habol kasi natin dito, magkaroon tayo ng 40 million dito sa ating dreams. So, ako ay, ngayon ay, excuse me. Ayan. So, plus 10. So, ikaw dyan ay 31 years old. So, i-times lang natin ulit to sa 10 years. Gawin natin 10 years. Kasi minadali na natin computing. 10 years. So, time 10 years. So, ang ano mo dyan, 1.2. 1.2 lang ang iyong savings. 1.2M. Mas malayo pa dito sa 40M yung kung ano natin kita. So, i-forward natin. So, anong age mo na yan? So, 21 plus 10 years. So, 31 years old ka na. 31 years old ka na sa 10 years. So, i-times ulit natin. Fast forward natin ulit. So, 10 ulit. Tagdag natin 10 ulit. 10 years. Kasi ito yung age mo, 21 plus 10 plus, diba? So, sa 10 years, so 1.2 ulit ang kinita mo after 10 years. 1.2M. So, ang equivalent yan sa 20 years mong pagtatrabaho, 20 years na working mo, ang kinita mo dyan ay 2.8. So, kung layo pa sa katotohanan. 2.8M. So, dagdagan pa ulit natin. I-times natin sa 10 years. Another 20 years na lang pala. So, dito ang age mo. Sa 10 years, ikaw noon ay 31 years old. Ang kinita mo lang ay 1.2. Another plus 10 years. So, 41 years old ka na. So, bata-bata ka pa. Gusto mo ulit magtrabaho kasi work ka nga. So, nagdagdag ka ulit ng 20. So, ilan ang edad mo noon? Kung ikaw ay 31, dito sa 1.2, tapos 41 ka naman dito sa 2.8. Wait lang. Nung 21 ka. Oo. So, dito sa 2.8, ang edad mo ay 41. 41. So, bata ka pa. Gusto mo pa mag-work. So, another 20 years pagpalagay natin. So, 61 years old ka na. So, ang age mo na. 61 years old. Kanyan. So, another 40 years. Kasi to 20, 10, so 20. Parang ang gulo ng explanation. So, 20. So, times 2. 10 years. So, another 20 years. Another 20 years. So, kasi sa 20 years mo, ang kinita mo ay ito lang, 2.8. 20 years yan. Malit, diba? Kasi 10 years mo is 1.2. Pag-plus mo sa 10 years, 2.2. Another 20 years. Meron ka namang 4.8M. So, ang edad mo na dito is
41 plus 20 years. 41 plus 20 years. 61 years old ka na dito sa 4.8. Ay, grabe. Pero hindi mo pa rin nakuha itong 40 million. Hindi mo makuha itong dreams. Kaya dito naman papasok yung tinatawag nating cash flows. Cash flows quadrant. Ayan, yung ESBI. So, ano ba yung ESBI? So, meron tayo ditong pie. Circle. Yan. So, dito, ay nahati siya sa 4. Ayan. So, ito E, ES. Ito naman yung I. So, ito ay poor. Itong ay, mali. At B, poor. Poor. Itong kabilang side naman is rich. So, tayo ay bilong dito. Sa poor. Hindi naman sinabing poor ay poor na poor. So, itong poor ay employment. Ito yung mga taong may boss. Ayan. Pag sinabing employment, may boss. May boss dyan. Ayan. So, dito hindi mo hawak yung iyong oras. Ang may hawak ka, itong boss. Ayan. So, limited lang yung ating time. And yung ating money. Ito yung mahirap pag tayo ay empleyado. So, hindi natin hawak talaga yung oras. Kasi may hawak niyan yung boss. So, ang ating pag-uusapan ay itong time, financial freedom, and yung time, freedom, and financial. Sama-sama ko na. Time, and financial freedom. Financial. Tabigin ang ating sulat. Financial freedom. Ito yung ating habol. So, paano ka ba magkakaroon ng financial freedom? Ayan. So, dito papasok yung ating, so, explain natin kung paano tayo makakahanap, ano ba yung opportunity na magbibigay sa atin ng time and financial freedom. So, ito sa letter E, so, employment tayo dyan. So, wala tayong time, wala din tayong pera. Diba? So, kaya tayo belong dito sa poor. Ayan. And then, dito naman, kaya ang iba, nagja-jump sa self-employed. So, ayaw naman kasi nilang forever na maging employment, kaya nagja-jump sila sa self-employed. So, ano ba yung mga self-employed? So, example, ito si doctor. So, self-employed dyan yung mga doctors. Doctors. Sige natin. Doctors, ano pa ba example? Si lawyer. Yun yung mga sample natin. Na lawyer. Hindi ko makita. Ayan. So, bakit kasama siya dito sa poor? Bakit siya belong dito sa kabilang side na poor? Kasi nga, ito namang self-employed, syempre. Ano sila eh? Pag nagtrabaho sila, kasi belong sila pa rin dito sa tinatawag nating no work. No work, no pay. So, bakit nga ba? Ayan. So, pag syempre, pag hindi nagtrabaho si doktor, nagkasakit siya, or may emergency, so pag hindi siya nagtrabaho, wala siya sahod. Tama, di ba? Ganun din si lawyer. Tama, di ba? Kaya siya nabilang dito sa kabilang side. Ayan. So, hindi pa rin napapakita dito yung time and financial freedom. Ayan. So, dito sa employment kasi, kahit sipagan natin na mag-work talaga, wala naman tayong choice kasi nagpapasahod sa atin yung employment, ang ating boss, yung employee natin. Yung employer. Sorry. Yung employer. Kasi kahit gaano ka pa kasipag, kasi pag sa trabaho mo, kung ano lang yung ibigay sa'yo ng iyong employer, yun ang ibibigay sa'yo. Diba? Tapos sabihin employee, madami kang, hindi talaga, in short, wala kang time and financial freedom. Ayun. Kaya, madaming nag-jump naman dito sa kabilang side, sa business. So, syempre, pag ikaw ay nagtayo ng business, duplication. Dito papasok yung duplication. Hindi naman pa siya. Pataas na lang. Duplication. Yan. OMG, hindi na mabasa. Sorry naman. And then, meron dito tinatawag na law of leverage. Law of leverage. So, dito naman sa V, o dito sa business. So, dito nga papasok yung system and the same time yung capital. Meron ka capital. And then, dito yung duplication. And then, law of leverage. So, sa duplication, syempre, as a business owner, hindi ka naman laging nasa store. So, kailangan mong mag-hire ng mga tao. Kapag yung sinabi ko sa'yo kanina, meron tayo sa fast food, ikaw yung mayari. So, kailangan mong mag-hire ng cashier, guard, manager, and sales rep. So, yun yung duplication natin. So, dito sa law of leverage, ay alam din naman natin, ano ba tong law of leverage, diba? To make things easier, diba? So, kaya nga sila ay nag-hire ng mga tao. Wait lang. So, dito naman, para maging investor ka, yung tinatawag nating letter I, ay ito yung, ay marami ka ng pera sa bangko. Meron tayong tinatawag na LOI. Ito yung living on interest. Yung sobrang dami mo ng pera, parang money works for you na pag ikaw ay investor. Ayan. So, paano naman papasok dito yung ating I am business? So, sa I am worldwide, sa I am business na ginagawa natin, I am business, I am worldwide. Ay, sorry, hindi natin. I am worldwide. So, syempre, kailangan natin ng capital dito. Pero hindi naman to kalakihan yung ating maging capital. Unlike dito nga sa business, kailangan natin ng malaking capital para magpuput up tayo ng sarili nating business. So, mamaya papakita ko sa iyo kung ano yung package. And then, dito nga ay meron ng system. May system na si I am worldwide. So, gagawin na lang natin siya.
And then, dito, syempre, ay kailangan natin magkaroon ng, kailangan natin mag-learn. Paano natin mapapatakbo ang isang negosyo kung hindi tayo nag-learning. Tama, right? Kung minsan nga, hindi ka pa, and then my next one, yung earn. Minsan nga, nauna pa tong earn kaysa dito sa mag-learn. Diba, sa I Am Worldwide, tama, diba? And then, dito, sa I Am Worldwide, ang mas maganda, hindi ka lang nag-iisa. Meron tayong mga mentors na tutulong sa pagdinegosyo. Unlike kung magtatayo ka ng sarili mong business, di ba? Ikaw lang mag-isa, lahat ikaw mag-iisip. Dito kasi, meron ng system. Yung learning, ikaw na lang ang kulang para pag-aralan tong negosyo, right? And then, sa earn, ayan. So, dito, excuse me. So, for example, ma-explain ko sa inyo yung, halimbawa, nagtayo tayo ng isang traditional versus I Am Worldwide. So, halimbawa, ang traditional business natin is yung fast food. Fast food business. So, syempre, pag magtayo ka ng fast food business, ay kailangan mo ng tao. Mag-hire ka ng tao, of course. So, kailangan mo ng cashier. Cashier. And then, kailangan mo ng guard. Then, kailangan mo ng manager. Oh, mali. Manager, and then, syempre, sales representative o salesperson. Ayan. Maliit na pera yung ilalabas mo. Syempre, kung magtatayo ka ng negosyo na fast food, ay kulang dyan yung 2 million mo. Mali. 2 million. Up to 40M kung katulad ng mga sikat na fast food, 'di ba? So dito ay bago bumalik sa iyo yung sinasawag na ROI, ay it takes time, right? Yung ROI. So dito sa fast food, kung hindi pa kilala yung iyong tinayong business, ay may kumain at wala or may benta o wala, ay kailangan mong magbayad or kailangan mong swelduhan tong mga taong to. Si cashier, si guard, si manager, si salesperson, right? And then hindi lang 'yun, meron ka ding rent. At saka yung electricity. Electricity. Ayan. So, ito naman yung tinatawag nating operational expenses. Once na nagtayo ka ng sarili mong negosyo. Expenses. Ayan. Sumantalang, pag ikaw ay nag-join sa I Am Worldwide, so, dito kasi diba, yung kanina natin ay pinakita ko itong duplication dito sa business, right? Sa business, meron tayong duplication at saka yung law of leverage. Ayan, dito. Ayan. So, dito nga. So, maduduplicate ka as a business owner. Duplication. Ayan. Maduduplicate ka. So, magkasakit ka man, eh, mayroong magmamanage ng iyong business. Ayan. Pero, dito sa I Am Worldwide, ay, ito yung beauty sa I Am Worldwide. Pwede mo din itong gawin as a business owner. Pag ikaw ay nandito sa ating ginagawang business. Sa I Am Worldwide duplication. So, ang kailangan mo lang gawin ay i-share ang ating business. Paano ba yun sa pag-share ay maduduplicate ka na? Share. Ang kagandahan nga lang dito sa ating ginagawang business ay, di ba kung natatandaan nyo, ito lang si fast food yung kikita ng malaki. Pero, itong si cashier, si kuya guard, si manager, ay hindi naman dyan kikita ng kalakihan. Kung syempre, kung ano lang yung pinirmahan mong sweldo, yun lang ang kikitain mo. Diba? Tama ko? Yun lang. Samantalang dito sa I Am Worldwide, may papakita ko sa iyo kung paano. So, dito ang kailangan lang natin ay makabuo at makabuild ng tinatawag na team. Kailangan natin magkaroon ng team. Para makuha natin to financial freedom and time freedom. Diba? So, dito ay kailangan mo lang ng team A, tsaka team B. So, ikaw to. Ayan. So, madami diba nagsasabi na, alam mo na, pag pinag-uusapan ng networking, so, ano sila, parang doubt sila na mag-join pag once natin sinabi na networking, right? So, dito kasi ay, dito, same as the fast food or sa traditional business. Kung iisipin natin, ito, si fast food, di ba sila yung nauna, pero, sila lang yung kumikita, pero nasa baba hindi kumikita. Wala silang, chance. Dito sa I Am Worldwide, ay may chance ka. Paano yun nangyayari? Na same yun din yung kita mo, kita nito, preparas ng kita. So, dito sa I Am Worldwide, ay, ito, sa I Am Worldwide, baligtad. I Am Worldwide, business natin, ay,
So, lagi naman natin naririnig to, itong package na to. Pag, ako, Jade package. Jade. Ay, mali spelling. Jade. Jade package. So, sa IAM Worldwide, syempre may capital. 198,000. Ang ating puhunan, ay, ano ba yun? 198,800. So, kung magtatayon nga, sabi ko nga sa'yo kanina, diba, sa fast food, magkano yung capital, kung nakita mo kanina, ay malaki yung ilalabas mong pera. Ito, 2M, 40M. Dito sa IAM Worldwide, ang lalabas mo lang 198,800. Diba? No risk at all ka pa dyan. Kasi nga may kapalit na products. No risk. And then, may 100% ka pa ng produkto. 100%, ay mali spelling ko. Product. And then, ang maganda dito, ay meron ka pang plus 50 boxes ng 50 boxes ng ay, wait lang. 50 boxes. Boxes. 50. Nahihirapan tayo sa letter. Number 5. 50 boxes ng barley. Ayan, saka naman nakakita ng business. Oh. Bukod dun sa 198,800 mong nilabas, meron ka pang free na boxes ng barley. Galing mismo dito sa ating company na IAM Worldwide. Diba? And then, ang maganda dito ay yung complan ng IAM Worldwide. Meron tayong Just For You. Mali na naman yata. Just For You package. Just For You, sorry. Just For You bonus. So, ang maganda nito ay no time frame. Kahit kailan mo gawin, unlimited pa siya. Unlimited. Unlimited. No time frame. Ayan. So, yun ang kagandahan dito sa ating ginagawang business. So, ano ba itong Just For You bonus? So, sabi nga kaya nga Just For You. So, 4 lang na masisharean mo. Balik ulit tayo dito na masisharean mo. 4 lang. 4 na kakilala. Lahat na may kapatid, kaibigan. Ayan. So, dito ay may chance sa IAM Worldwide na kumita ka din ng ito nga. Pag nag-Just For You ka sa Jade, diba meron tayong pag naka-4 ka. So, Jade holder ka. And then, 4. Meron ka dyan na bonus na magkano? 300,000. 300k. Diba? Kung ikukumpara natin dito sa traditional business, yung 300k ba ay makukuha ba nitong ni Kahera? Kung nakadepende lang siya sa work, hindi, diba? So, lahat naman ng kinita ng fast food ay dito lang mapupunta kung sino lang yung, alam mo yun, yung lahat ng benta ng ang tawag dito ng grupong to. Kasi may grupo din siya eh. Kumpara mo dito sa IAM World, may grupo din to. Diba? Same lang din siya, wala namang pinagkibay. Diba? Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga thinking ng ibang tao na mga pag nauna ay sila lang yung kikita. Eh ito nga nauna, diba? Pero hindi naman niya din-distribute dito sa mga cashier, diba? Lahat ng kinita nandito kayo fast food, may-ari ng fast food. Pero dito nga pag ikaw ay nag-join dito sa IAM Worldwide, meron kang chance na ito nga maganda yung ating business kasi nga lalo ka na kung ikaw ay may tumulong sa ibang tao. So ito na yung chance mo para i-share din yung kung gaano kaganda itong ating business. Diba? So dito nga meron ng kumita dito less than a year. Nag 1M, right? Ako yun. So kung iisipin mo, lalo na kung tayo ay may dreams, hindi naman natin makukuha yun eh. Nang isang click pag tayo kung job lang yung ating pag-uusapan. Kung naka-base lang tayo dun sa ating work ngayon. Hindi yan ibibigay ng work mo ngayon, yung mga dreams natin, hindi yan ibibigay. So unless na lang kung tayo mag-join sa IAM Worldwide, dito talaga ay just for you ka lang, di ba? Pag-aralan mo yung negosyo natin, i-share mo kung gaano kaganda yung products, ay talagang maganda dito na, alam mo yun, mag-prosper tayo dito sa IAM Worldwide. So, ayun lang po ang ating ESBI. Ayun lang po, thank you.